Pagdating ng grupo sa lugar, dito ay lalo nang lumakas ang apoy na mula nga sa presinto, kung saan ay tumawid na ito sa iba pang mga establishmento, dahilan para malagay sa panganib ang ilang mga sibilyan. Kitang kita nila iyon, kaya naman hindi nila alam kung uunahin ba nalang isalba ang mga tao, gayong alam nilang nasa panganib na rin itong si Warren. Maghiwa-hiwalay tayo, wika nitong si Nasty. Kami nang bahala kay Warren. Kennedy, Virgie, Carmela, tulungan niyo ang mga tao. Agad namang tumango ang mga ito. Sir, dito na lang muna kayo sa van. Delikado po ang sitwasyon. Muling wika nitong si Nasty, at doon ay napatango na lang din itong si Sir Torrefranca. At agad na silang naghiwa-hiwalay. Sa mga sandaling iyon, dahil sa patuloy na pagpapakawala ng apoy nitong si Bruno, ay hindi na malaman nitong si Warren at ng ilang pang mga bilanggong kasama niya kung saan sila pupunta. Ano, Warren? Wala ka na bang mapuntahan? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit naiinggit sa'yo si Checo. Mahina ka naman eh. Palibhasa kasi ay mahina rin siya. Bruno, pakiusap naman. Huwag mo nang idamay ang mga tao dito. Kung ako lang ang pakay nyo, ako na lang. Hindi, Warren. Pare-pareho lang kayo. Kaya magkakasama kayong masusunog dito. Galit na wika nitong si Bruno. At muli nitong pinag-apoy ang kanyang mga kamay at matamang aatake. Pero nagulat itong si Bruno na walang lumalabas na apoy sa kanyang kamay. Anong nangyayari? Pagtatakang wika nito. Ang hindi niya alam ay naroon na rin itong si Jasmine, kung saan ay nasa likuran niya lang ito kasama si Nasty. Agad namang tinungo nitong si Nasty ang ilang mga bilanggo para itakas ang mga ito sa naglalagablab na apoy. Doon ay nakaramdam ng galit itong si Bruno. Tinitingnan niyang mabuti ang kanyang dalawang kamay at pinipilit niyang palabasin ang apoy. Pero wala talagang lumalabas dito. Muling nagtagpo ang nararamdaman nitong si Warren at Jasmine. Pinipigil ng kapangyarihan ng binhi ang kapangyarihan nitong si Bruno. Anong kapangyarihan ng meron kayo? Galit at pagtatakang wika nitong si Bruno, dahil hindi nito alam kung paano nagagawa ng dalawa na mapigilan ang kanyang kapangyarihan. Maya-maya ay lumapit sa kanya itong si Jasmine at itinapat nito sa kanya ang kamay. Nagulat siya na tila may puwersang humahatak sa kanya pababa, dahilan para bumagsak siya sa lapag. Kahit anong gawin niya ay hindi niya maiangat ang kanyang katawan. Masyadong malakas ang kapangyarihan nitong si Warren at Jasmine kumpara sa kanya. Patawarin niyo na ako, sigaw nitong si Bruno na tila nakikiusap sa kanila. Alam ko, madami akong nagawang masama. Hindi ko ginusto ang lahat. Naluluhang wika nitong si Bruno. Patawarin niyo ko, muli nitong wika. At dahil sa nakita nilang tila nagsisisi na ito sa kanyang mga kasamaan, ay itinigil nitong si Jasmine at Warren ang pagkontrol sa kanya. Bruno, hindi pa huli ang lahat. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Tutulungan ka namin, wika nitong si Warren
habang papalapit sa kanya. Pero ang hindi niya alam ay may hindi magandang binabalak itong si Bruno nang muli itong magpakawala ng apoy. Mabuti na lamang ay naiwasan ito ng magkasintahan. Magkakasunod pa ang ginawa nitong pagpapakawala ng apoy hanggang sa isang malakas na hampas ng baseball bat ang nagpabagsak sa kanya. Si Nasty at agad itong lumapit para talian ito. Kailangan na nating lumabas dito. Masyado nang malaki ang apoy, wika ni Nasty, at agad nitong binuhat si Bruno para ilabas na rin sa lugar na binabalot na ng apoy. Sa likuran sila nagtungo kung saan naroon ang kanilang van dahil nasa harap ang ilang mga bumbero at mga media at nakatitiyak sila na may mga darating din na mga pulis at kinakailangan nilang makaiwas sa mga ito. Sinalubong na sila nitong sina Kennedy, Virgie at ni Carmela. Nailabas na namin ang lahat ng mga tao sa dalawang nasusunog na building, wika ni Kennedy. Anong nangyari sa kanya? Tanong naman ni Carmela na ang tinutukoy ay itong si Bruno na inilapag ni Nasty. Kitang kita kasi dito ang malaking pasa sa mukha na mula nga sa palo ng baseball bat nitong si Nasty. Virgie, kailangan mong selyuhan si Bruno habang wala pa siyang malay, wika nitong si Nasty, at agad namang lumapit itong si Virgie sa nakahandusay na si Bruno at tinapatan niya ito ng kanyang kamay. Nagulat naman itong sina Jasmine, Warren, Carmela at itong si Sir Torrefranca sa ginagawa nitong si Virgie. Hindi pa kasi nila alam na meron pala itong kakayahang magselyo o mag-alis ng itim na kapangyarihan sa mga masamang tao. Isang pambihirang kakayahan. Maya-maya lang ay natapos na sa ginagawa itong si Virgie at ito naman ang dinig nila sa mga paparating na mga kapulisan. Kailangan na nating umalis dito, wika sa kanila ni Sir Torrefranca. At dito ay agad silang pumasok sa kanilang van at mabilis na nga nilang nilisan ang lugar. Pagdating ng mga kapulisan ay naabutan ng mga ito ang ilang mga bilanggo na nagtatangkang tumakas pa, pero agad naman silang nasabat. Nakita rin nila ang nakahandusay na si Bruno na sa mga sandaling iyon ay wala pa ring malay. Kaya naman agad nila itong isinakay sa ambulansya para dalhin sa ospital. Naroon din sa lugar itong sina Mr. Bojin at ang alalay nitong si Lorenzo. Sa laki ng sunog na yan, boss, malabo nang makalagtas si Warren dyan. Manahimik ka nga, Lorenzo. Hindi mo ba nakikita? Nakalabas na ang lahat ng mga nakakulong at wala si Warren sa kanila. Isa lang ang ibig sabihin nun, nakatakas siya. Ganun ba, boss? Lalo tayong mahihirapang hanapin siya niyan. Kasi malamang magtatago na siya. Hahanapin natin siya. Kailangan ko matuklasan kung saan nanggagaling ang kapangyarihan niya. Yun ang magpapayaman sa atin, Lorenzo. Nasaan ka na, Warren? Ito ang may pag-iimbot na wika nitong si Mr. Bojin. Sa mga sandaling iyon ay papalayo na sa lugar ang van ng Midnight Detectives para makaiwas nga sa mga kapulisan. Pero biglang napaapak sa preno itong si Nasty na ikinagulat ng lahat. O bakit, Nasty? Tanong ni Sir Torrefranca sa kanya. May checkpoint. Hindi tayo makakapagmaniobra dito. Walang U-turn. Anong gagawin natin? Tanong ni Carmela. Bakit naman kasi ngayon pa nagka-checkpoint dyan? Galit na wika naman itong si Kennedy. Wala tayong choice kung hindi ang bumalik para makaiwas, wika naman ni Warren. Pero bago pa nila iyon gawin ay nagulat sila na biglang nagtalsikan ang mga kapulisan na nakabantay sa checkpoint. Umangat ang mga ito at mabilis na humampas sa kalsada.
na ikinagulat nilang lahat. Hanggang sa mapansin nila sa di kalayuan ang isang lalaki na papalapit sa kanila. Naramdaman na lang nilang marahang umaangat ang sinasakyan nilang van. "Umaangat tayo ah," wika ni Sir Torrefranca. Agad namang binuksan ni Warren ang pintuan at nagulat sila na mabilis silang tumataas. "Talon!" sigaw ni Warren at agad silang nagtalunan sa van. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang nasa ere ito. Hanggang sa napagtanto nitong si Warren kung sino ang pwedeng gumawa ng bagay na iyon. Si Jeko. Wika niya sa kanyang sarili nang biglang bumagsak ang nakalutang nilang van. Kanya-kanyang iwas ang lahat. Mabuti na lamang at wala sa kanila ang tinamaan. Hanggang sa lumitaw na nga mula sa dilim at dito ay naaninag na nila kung sino ang lalaking papalapit. Si Jeko nga ito. At muli na naman itong inangat ang wasak na van para muling ihagis sa kanila. Muli nilang inihanda ang kanilang mga sarili dahil dito. Pero ipinagtaka nila na hindi ito bumabagsak kahit pa nakailang pagbaba ang kamay nitong si Jeko, na ibig sabihin ay binabagsak niya ito. Pinipigilan na pala ito ni Jasmine at ni Warren, pero malakas itong si Bruno, kaya naman nagawa nitong muling maihampas sa kanila ang van na mabilis din naman nilang naiwasan. "Hindi kayo makakatakas sa akin," galit at wala na sariling wika nitong si Jeko. Pero ito naman ang biglang sulpot nitong si Tolitz at Celestina. "Jeko, itigil mo na yan. Wala ring patutunguhan ng lahat. Walang saysayang pinaglalaban mo," wika ni Tolitz. "Tsaka hindi naman itong sinimulan natin, di ba? Hindi itong pangarap natin. Di ba sabi mo noon gusto mong tumulad sa mga midnight detectives? Bakit, Jeko? Bakit nag-iba ka na?" wika naman at tanong nitong si Celestina. "Hoy, kayong dalawa, huwag kayong makikialam dito kung ayaw niyong madamay. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na ako dapat ang sinusunod niyo? Mukhang nakikinig pa yata kayo sa mga mahihinang detectives na ito. Jeko, alalahanin mo ang lahat. Hindi ka masama. Alam mo yan sa sarili mo," wika naman itong si Warren. "Manahimik ka, Warren. Hindi ako makikinig sa mga sinasabi nyo." "Hindi." Galit na wika nitong si Jeko at nagulat ang lahat nang mabunot ang isang poste sa lugar dahilan ng pagsabog ng mga kuryente. Alam na nila ang pinaplano nito, kaya naman mabilis na kumilos itong si Tolitz. Ito kasi ang kapangyarihan niya. Nagmistula itong hangin sa kanyang bilis at agad tumambad sa harapan nitong si Jeko para magpakawala ng isang malakas na suntok. Pero agad huminto ang kanyang kamay bago pa man ito lumapat sa mukha ni Jeko. Dahilan para pansamantalang maitigil nitong si Jeko ang ginagawa niyang pagpapaangat sa poste ng kuryente. "Hanggang dyan lang ang kaya mo, Tolitz. Alam mo yan, hindi mo ko kayang tapatan," wika pa nito. At ito naman ang sulpot ni Celestina, kung saan ay mabilis itong lumipad sa ere para umatake din kay Jeko. Dahil paglipad naman ang taglay nitong kakayahan. Pero parehong nag-freeze ang dalawa at hindi na makagalaw. At dito ay nagpakawala ng malalakas na suntok itong si Jeko na nagpatumba sa kanila. Parehong duguan ng mukha nitong si Tolitz at Celestina dahil sa lakas ng suntok nitong si Jeko. At muli itong napatingin sa mga midnight detectives. Tuluyan itong binunot ang poste ng kuryente at muli itong nagputukan. Pero nagulat sila nang biglang lumapit itong si Virgie kay Jeko. "Ako ang harapin mo," wika nito.
at inihampas ni Diego sa kanya ang poste kung saan ay hindi niya ito naiwasan. Alam ni Virgie na malakas ang taglay na kapangyarihan nitong si Diego, pero sinubukan niya pa rin itong tapatan, bagaman hindi niya nga lang ito kinaya. Nagkatinginan na lang itong sina Nasty sa nakita nila at muli na namang tumaas ang poste ng kuryente para muli sanang ipalo nitong si Diego kay Virgie, pero nagtaka siya na hindi niya na ito makontrol pa. Muli na naman pala siyang pinipigilan nitong sina Jasmine at Warren gamit ang binhi, at dito ay tumulong pa itong si Virgie. Muling gumalaw ang poste, pero sa pagkakataong iyon ay pumalo naman ito kay Diego na nagpatalsik sa kanya. Muli siyang bumangon, pero muli na naman siyang tinamaan ng poste kung saan ay bumulwak na ang dugo niya sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang nilapitan nitong si Warren. "Diego, may pagkakataon pa. Ayusin mo ang buhay mo," wika nito sa kanya. "Wala kang alam, Warren. Pinatay nila ang mga magulang ko. Naulila ako nang dahil sa mga tao. Pinilit ko namang kalimutan ng lahat at mabuhay ng mag-isa. Pero kapag naaalala ko ang nangyari sa aking mga magulang, hindi ko mapigil ang sarili ko sa galit. Nagsanay ako at pinalakas ko ang taglay kong kapangyarihan para makaganti sa mga tao. Pero Diego, hindi mo dapat dinadamay ang iba. Ang mga inosente, wala ka na rin pinagkaiba sa mga sinasabi mong masamang tao." Tugon naman ni Warren sa kanya. "Tsaka hindi mo dapat nilalahat ng tao. Marami pa rin mabubuti na handa kang tanggapin at pahalagahan," wika naman ni Jasmine. "Madaling sabihin yan, pero hindi ko nararamdaman na yun kahit kanino." "Narito kami, Diego," wika naman ni Virgie. At ito na rin ang lapit nila Tolitz at Celestina na sugatan na sa mga sandaling iyon. Iniabot ni Tolitz ang kanyang kamay sa kaibigan. "Diego, narito rin kami," wika nito sa kanya. "Oo, hindi ka naman namin tatalikuran eh," wika naman ni Celestina. Sa mga winikang iyon ay nakaramdam ng pagsisisi itong si Diego at tuluyang bumuhos ang kanyang luha at marahan niyang inabot ang kanyang kamay sa dalawa. "Patawarin niyo ako," agad na wika nito nang makabangon, kung saan patuloy pa rin ang kanyang pagluha. Lumapit ito kay Warren para humingi ng tawad sa kanyang mga kasamaan nang biglang umalingaw-ngaw sa di kalayuan ang mga papalapit na pulis. Bagaman mukha ng wasak at napakadami ng sira, ay agad tinungo nitong si Nasty ang van para i-check kung pwede pa ba itong paandarin. Nakailang beses niya itong in-start bago ito tuluyang gumana. "Umalis na kayo. Ako nang bahala dito. Aakuin ko ang lahat. Kailangan kong harapin ang batas. Kailangan kong pagbayaran ng mga kasalanan ko," wika nitong si Diego. "Hasamahan ka namin," wika naman ni Tolitz at Celestina. Bagaman napangiti ay hindi pumayag itong si Diego. "Umalis na rin kayo. Madadamay lang kayo," wika nito sa dalawa. "Diego, kailangan na naming umalis," wika naman ni Warren sa kanya. "Teka lang, Warren. Bakit, ano yun?" "Maraming salamat sa inyo. Alam ko na marami akong pagkakamali, pero na-realize ko na makakabawi din ako balang araw. Ang mahalaga ay nagising na ako." Isang tango at ngiti lamang ang naitugon ni Warren sa kanya. "Guys, tara na. Malapit na ang mga pulis," sigaw naman itong si Kennedy. At agad silang nagsakayan sa van na bagaman karag-karag na ay mabilis itong humarurot papalayo sa lugar. "Tumakas na rin kayo," wika ni Diego kay Tolitz at kay Celestina. "Hindi kayo dapat madamay sa mga kasalanan ko. Umalis na kayo bago pa dumating ang mga pulis," patuloy pa nito. At sa winikang iyon ni Diego
ay nagpaalam na rin sa kanya ang dalawa at nilisan na ang lugar. Maya-maya lang ay tuluyan nang dumating ang mga kapulisan at naabutan nitong si Diego. At nagtaka ang mga ito na nakatayo sa gitna ng mga nakahandusay na pulis. Kaya naman naisip ng mga pulis na hulihin siya. Wala namang pagtutol itong si Diego. Manapa ay iniabot pa niya sa mga pulis ang kanyang kamay para iposas. Naisip ng mga detectives na baka masundan sila kung babalik agad sila sa bahay nitong si Sir Torrefranca. Kaya naman naisip nilang magtungo muna sa ibang lugar, sa Rizal, kung saan overlooking ang Kamay Nilaan. Dito nila pinalipas ang gabi. Nakaparada ang moonlight van malapit sa mataas na lugar kung saan ay tanaw nila ang napakagandang kalangitan sa gabing iyon. Ang mga bituin, ang kalahating buwan na animoy napakalapit sa kanila. Alam nyo, natutuwa ako na sa mga kabayanihang ginagawa nyo ay hindi lang pagliligtas sa mga inosenteng taong pwedeng mapahamak. Kung hindi nagliligtas din kayo sa mga taong nawawalan na ng tiwala sa kabutihang magagawa nila at ng mga taong nakapaligid sa kanila. Nagliligtas kayo ng paniniwala at nagliligtas kayo ng hinaharap. Wika nitong si Sir Torrefranca, sabay ang hit-hit nito ng sigarilyo. Sir, kahit naman kami, masaya kami na nagagawa namin ng mga bagay na ito. Nawala rin naman sa hinuhan namin o sa hinagap. Gusto lang namin makatulong. Wika naman ni Warren. Oo, nandito tayo, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Wika naman ni Jasmine. Siguro nga, ito na talaga yung tadhana natin eh. Wika naman ni Kennedy. Hindi lang tadhana, kundi obligasyon. Sagot naman ni Carmela. Kaya walang iwanan guys ha. Wika naman ni Nasty. Sabay ang lapag nito ng kamay sa hangin. At ipinatong naman ng mga kasama ang kanilang mga kamay bilang tugon. At matapos ito, ay bahagyang naglakad itong si Virgie para tumitig sa napakagandang kalangitan. Yan, diyan ay tuluyang nagwakas ang Season 3 ng Midnight Detectives. At muli nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakikinig at sumubaybay dito. Kahit pa putol-putol lang ating kwento. Sorry sa inyo mga paos at sana makabawi na po tayo sa next season. At speaking of next season, ay magpapatuloy ang adventure ng Midnight Detectives sa darating na Season 4. Kaya naman wala pong bibitaw at abangan ang susunod na season ng Midnight Detectives.